Okay. So, sino po dito lahat, di ba naman may Facebook, no? Lahat naman dito nag-FB. So, ito yung pinakamatagal na social media marketing platform or social media platform for the past years. No? Mas matagal pa siya. I mean, ito yung laging ginagamit majority ng mga tao. Okay? So, ano bang purpose? Bakit natin ito pinag-aaralan? Because ang Facebook, importante siya kasi ito yung bukod sa maraming gumagamit ito, yung market reach nito ay karamihan, no, mga millennials, Generation X, Generation Y, baby boomers, yung mga may pera. Okay? So, first impressions means a lot. Ayan. So, imagine mo yung Facebook bilang isang tao sa harap mo. No? So, pag meron kang ka-date, so dito nakipag-date na. May mga nakipag-date na ba dito? Pa-type naman ako ng I am. So, syempre, before mo naging asawa, yung asawa mo ngayon, nag-date mo na kayo, 'di ba? So, importante is first impression. So, ang tao, meron lang siya at least 3 to 7 seconds to scan if magjo-join siya sa'yo or hindi, if gusto ka niya o hindi. Same din with your Facebook profile. It's your, it's like your resume, no? Ang resume ngayon, sa mga work, tinitignan na nila yung social media. Sa totoo lang. Kaya, hinihingi nila yung social media account mo aside from your email. Then, syempre, of course, style first. Hindi, kumbaga sa pakikipag-date, kailangan maporma ka or meron kang unique style, di ba? Then, substance, no? So, same din sa FB. So, di ba ngayon, aesthetic yung ano, di ba? Aesthetic yung uso ngayon, di ba? Ibig sabihin, syempre, malinis ba yan? Kung iisipin, malinis ba siya? And meron ka bang laman? Substance, ibig sabihin, for example, let's say may kausap ka na tao na mahilig magbasa, mahilig mag-travel. So, yun yung mga tao may substance. Ibig sabihin, meron silang alam, meron silang share sa'yo. So, yun yung difference naman yan. Yun naman yung similarity niya when it comes to your Facebook. May substance ka bang kausap? Meron bang story tong tao na to na pwedeng ma-share sa akin? And also, ang goal is for you to build curiosity, then connect. So, kailangan dapat yung tao, ma-curious sila sa buhay mo, yung tipong i-follow ka nila, no? I-follow ka nila, kumbaga parang, kumbaga, kumbaga for example, ito na lang. Nung high school ka, 'di ba? Of course, meron ka mga crush, 'di ba? Nung high school ka or nung college. So, kung ikaw ay ikaw ay may Facebook na nun, of course, sa ginagawa mo is sino-stalk mo sila online. Pero kung ikaw naman ay may asawa na ngayon or Generation X ka, ano ba yung mga Generation X? Usually, 1980s, 1970s, usually, inaabangan mo sila sa corridor. 'Di ba? Kinikilig ka. Inaabangan mo sila saan sila magla-lunch, saan sila pupunta, saan sila kakain. Pag nakikita mo sila tumingin sa'yo, kikiligin ka. So, parang gano'n. So, yun yung katulad din sa Facebook. No? So, bakit ko siya hinahalin tulad sa gano'n. Gusto ko kasi maintindihan niyo paano nagwo-work yung Facebook bilang isang, parang tao, 'no? Para maintindihan niyo paano siya nagwo-work. Para hindi tayo more on boring. Ano, yung parang ano lang, magtuturo lang ako tapos makikinig ka, okey? So, yun. So, our goal is to build credibility and to look as attractive as possible online. So, para makikipag-date lang din 'yan, kailangan dapat, siyempre, first impression, kailangan ano ka talaga, from head to toe, maayos ka talaga, 'no? And do this consistently and make it your daily habit. So, parang sa Facebook mo 'pag nakita nila, "Wow, parang amazing naman ang tao na 'to. Wow, ano yung ginagawa nito?" Ma-curious sila agad sa ginagawa mo. Do this consistently and make it your daily habit, no? So, kailangan maging credible and maging attractive yung Facebook mo. So, next natin dito is homepage. Mga basics lang ito mga mentors, no? So, homepage. So, yan. Ito yung pinakaunang makikita, no? So, makikita yung account mo. So, nakita yung full name mo, yung cover photo mo, tapos yung three descriptions about you. So, ano ba yung parang description mo sa sarili mo. This is like your billboard about you. So, first is thumbnail. So, important na kailangan dapat klaro yung picture mo. Okay? So, klaro siya, um, hindi pixelated kasi mamaya niyan one by one pero ano siya, whole body, no, hindi ka makita. So, ngayon, as much as possible, since nagpapakilala ka, um,
kumbaga sa parang sa ID picture, 'di ba? Half body ay ano, hanggang dito, kita, tapos klaro yung background. So, clear photo. Bakit gano'n? Bigyan ko kayo ng example. Kilala niyo si Niana? Niana na YouTube vlogger, 'di ba? Si Niana meron siyang, profile picture na hindi siya nagpalit for how many years? Like siguro isang dekada ata hindi nagpalit. Pero 'pag nakikita yung profile picture na yun, nare-recognize ng tao na si Niana yun. So same din 'to, ang tao kasi may tinatawag na pattern recognition. So naaalala nila yung mga parang may similar pattern. So parang for example, pagbukas sila ng FB, ah, ito yung profile picture nito. So kung biglang suddenly mapapalit-palit ka, siguro na paulit-ulit tas hindi naman klaro yung post, malabo. Okey, malabo siya. Let me know if naririnig niyo ako or clear pa ba? 'No, clear naman yung ano ko, internet. Napuputol, napuputol. Sige, wait lang, papaanin ko lang yung internet dito, ayan. Let me know if clear. Pa-type naman ako ng clear if clear. Gusto ko lang malaman if naka-tune in pa kayo sa Zoom. Ayun, okey. Thank you, Mentor Noriel. Ayan, clear naman daw. Okey. Thank you, Mentor Kia, no, clear. So next natin dito is, ayan, so thumbnail, kailangan klaro. Next is ito. Time check tayo, ng oras na? 8:20. Okay. So 20 minutes na, no? So goal ko bago mag 9 o'clock tapos na tayo. Okay. So next is ito, stories, no? So, ay hindi pala story to. Ito, pag story, di ba kita agad, klaro agad yung face na nakikita kung sino, no? Tapos may iba magtatanong, Mentor Team, bakit sa Facebook mo parang, 'di ba, meron akong photo doon eh. Pakita ko yung FB ko. Yung FB ko naka-blue ako, sa kaupo. Oh. Etong picture ko na 'to, isang taon na 'to. Itong naka-blue ako, yung nakaupo, oh. Yan, so parang 1 year ko na ata 'tong profile picture. Oo, so papalitan ko siya after LOC natin. LOC 'no, sa mga hindi pa nakakuha ng tickets, March 29, 2026 sa Metro 10. So make sure to get your tickets ng online. Wala na po tayong offline tickets, sold out na po yung tickets, so you can get your tickets online. So anyway, yun. So meron akong profile picture na 1 year na hindi ko pinapalitan. So I wanted people to recognize my profile with blue. Blue na, na itsura, okay? So that's my profile picture. This is VP Aika, na Facebook niya, no, na picture. So this is, ito yung picture niya, klaro, yung pic niya. Next sa atin dito is ito. Ito yung mga, ano, hindi namin ni-recommend. Malabo, no? Malabo yung kay Pam Rivera. Ayan na. Sige. So, ito malabo. So, so, yan mga klarian. So, clear yung face. No need ng, ng DSLR cam. Kahit sa bahay lang. Or, may nagpakuha ka sa IAM, merong event, kunin mo yung picture, i-grab mo yun. Pero kung wala, you can do it. You can do this at home. Next sa atin dito is cover photo or billboards. This is your digital billboard. So isang tinginan pa lang, meron na silang impression. So for example dito, kay VPI ka, meron siyang hashtag kung sino siya. No? So gusto ng tao, gusto ni VP makilala siya as a founder ng isang company or startup company at the age of 27. That's her, her legacy, her branding. So ikaw, ano ba yung branding na gusto mo? Maybe it's about your team, founder ka ng team na ganito, or maybe it's about your community, you can show people sa natin, sa cover photo. Siguro this coming 29, meron tayong LOC. Sa LOC natin, pwede niyong kunin yung pinaka cover photo natin, yun maging ng profile nyo, no? So, it's up to you, no? This is your billboard. About you, kung sino ka as a person, about your passion or your branding. Next natin dito, real name. So, bakit importante na buo yung pangalan natin? Because it builds trust. Okay, totoong pangalan. Okay, it builds credibility. So, buong pangalan. Kasi for example, yung pangalan mo parang, kunyari, Christine, binaliktad. Kunyari, Enid Sir. So, isipin ng tao, parang ano siya, parang troll account, parang gano'n. So, sa panahon ngayon sa social media, people are looking for authenticity. Okay, can type it down, authenticity. Yung totoo. Yung genuine talaga na totoo. So, mababa yung rate na may tao magtitiwala sa'yo pag hindi full name yung account mo. So, iba naman, they have
reasons. Mentor din kasi before yung account ko na-hack, tapos na-scam, nang-scam yung account ko o yung mga GCash account, etc. So, important for your account to have a blue badge. So, if you can invest with that, para may certification ka na legit yung account mo, much better. So, kami, we invest dyan kasi may, kumbaga, we have a branding na pinoprotect. So, ikaw naman, kung ikaw, nangyari sa iyo yun, yung parang account mo na-hack, tapos, alam mo yon, so invest ka sa Blue Badge sa Facebook para legit, okay? Or you can post ahead of time na, alam mo yon, this is not me, etc. Ganyan, ganyan. And important na every month na nagpapalit ka ng password sa Facebook para ma-avoid mo yung mga paglalak ng account or yung mga hacking. Okay? So, next natin, bio section. Bio section, details about you, maximum of at least 3. So, sa personal FB ko, it's my, kumbaga, for network marketing, that's my personal profile. I also have a profile for Barley and also page for my own brand. So, yung description about sa'yo, kung sino ka as a person, you can put it there. Okay? Kung sino ka, so dito, founder of IAM Worldwide Corporation, God-made trillionaire, which is, yan, kay VPI ka, that's her declaration, and also founder at age 27. So, that's her branding. So, ikaw, ano yung branding na gusto mo? Okay? So, some people, they put verses. Some people, they put their teams. Some people, they put their passion. Kung sino talaga sila. For example, engineer, nurse. Ganon. Next natin dito is intro section. So, right now, wala lang ganito. But, meron ng parang story sa intro, sa FB. So, you can fix that. So, yung mga story niya, pwede niyong i-collate yan para maayos yung parang pinaka nasa taas ng FB nyo. Okay? And also, you can put your, aside from that, no, yung parang story sa baba, pwede niyo ilagay dyan kung saan kayo nag-aral. Saan kayo nag-elementary, nag-high school, nag-college. So, important yan kasi, yan din yung way para i-connect ka ni FB do sa mga colleagues mo or yung mga kabatch mo. Okay? So, it puts credibility. Again, yung Facebook mo, resume mo na yan. 'Di ba? Yan yung profile mo. So, paano yun, Matter Teen? Hindi naman ako tapos sa pag-aaral. Okay lang, no problem. Ako, hindi naman ako tapos ng college. Pero, I put kung saan ako nag-aral ng college. Saan ako nag-aral. So, ilagay mo siya because it puts credibility on your account. Okay? Tapos, founder or owner of your own business. So, for example, you have a page. You can create a page or tag your business I mean yun. So, kung may Barley, merong opportunity, pwede mo siya ilagay sa description. Okay? Para po nakita yung account mo, they can click papunta doon sa page mo. So, put where you live or school, one way to build rapport. Yes. So taga Cavite ka pala, taga Rizal ka pala, gano'n, taga Quezon City ka pala. So, pwede mong ilagay din dyan. Next, social media accounts. So, meron yang sa ilalim, no? Pwede mong i-edit yan. So, it's also one way to build relationship to people. Parang sinasabi mo sa tao na, uy, makikita mo rin ako, for example, uy, makikita mo rin pala ako sa ano, example, sa ganitong lugar, 'di ba? Mahilig ako magganito, ganyan, ganyan. So, same din sa social media mo, no? You are everywhere. Instagram, YouTube, you have your own website, pwede mo ilagay dyan. Okay? So, kung meron kang Barley website, pwede mo din dyan i-link, no, sa social media account mo. Okay? Kasi parang yun yung online store mo. Doon sila pupunta. Same with also with your page. Okay? So, sa social media mo din, makita nila, mas makilala ka nila on a deeper level because most of our customers, they stalk us. They are checking whether they will trust us or not. So, kailangan may pakita na totoong tao ka, hindi ka troll account. Next natin dito is pinned photos. So, ngayon kasi stories na siya. So, pakita mo dyan kung ano yung mga passion mo, sino ka, pag sa mga 5 to 7 pictures, 5 to 7 stories, sino ka talaga, pakita mo dyan. Next natin dito is, ito, post consistently at least every 4 hours. So, pinapakita mo sa algorithm ng FB na consistent ka. So, basically, if you post consistently, papakita niya yung pinost mo sa mas maraming tao. Okay, meron din tinatawag din na priming. When you say priming, yun yung ito natutunan ko to lately, share ko sa inyo. When you like, post or page, thank you kay Mentor Jello Novestro, no? He shared this to me. Priming, ibig sabihin,
magla-like ka ng mga page or mga content sa similar dun sa account mo. For example, Barley. So, like ka ng Sante, mag-like ka ng Salveo, mga kapitbahay natin. Then, chances are, pag nilike mo siya 10 to 15 minutes before posting, yung chances are yung mga pinost mo, papakita din yung post mo doon sa similar audience. So, parang pinapakita mo kay FB na magkamag-anak kayo. Alam mo yun, pinapakita niyo yung audience, kaya similar siya, na similar yung content nyo. So, nasi-share yung audience nila sa audience mo. Okay? So, same lang din to with posting din, importante yung consistency. Para makita ng tao na, uy, buhay pala to. Tao pala to. Diba? Okay. Okay, next natin. Dito. Ito. Next natin is, ito, focus on values, lifestyle, and results. Values. Your character bilang isang tao, ano yung pinaniniwalaan mo, prinsipyo mo, lifestyle, paano mo ginagawa yung negosyo, are you doing this part-time, doing this full-time, how do you balance your time doing this, panghita mo. And also, results. Ano yung mga resulta na nakuha mo dito? Did you get your first car, first check, first team, or what? No? So, pakita mo. And people love journeys. No? Gusto nila makita. Alam mo yun, yung documentation ng process mo. Okay, what should I post? So, pwede ka mag-post sa pay-ins, mentorings, meetings, trainings, and bondings. So, papakita mo sa tao na, uy, may ganap pala to sa buhay. 'Di ba? Meron pala tong pinagkakabalahan. Meron siyang activities. Hindi lang pala siya sa bahay lang. Hindi pala siya mommy lang. Hindi pala siya estudyante lang. Hindi pala siya working lang. Meron pala siyang ganap. About I Am Worldwide, you can also post about products, income, and progress, which is a documentation nga ng life mo. And also, your big time lifestyle. Okay, next natin dito, your thought for the day. So, pwede kang maglagay ng quote, parang kala VP and press. No, kung meron ka pinaniniwalaan, paano yun, Mentor Team, hindi ako marunong mag-edit kahit sa Canva. Pwede kang mag-type sa FB. May natutunan kang quote from this, you can post. Di ba pwede kang mag-type ng text, tapos lalaki yun? So from there, yung mga famous creators na pina-follow ko, pag wala silang quote, they just type and then they post yung text na yon, yung plain text post na yon. And that way, you are impacting other people. Next natin dito yan. So what are your values, inspirational, motivational, or life coach? So meron ka natutunan sa training, i-post mo, motivational, meron kang hugot, meron kang inspirasyon ngayon, then post it. It's up to you. Next natin dito is products. So, KISS, keep it short and simple. Okay? So, yun. Paano ba? Pag sa, paano ba? Ang ano kasi, ang FB kasi, yung first four headlines nun, di ba hindi naman yan agad buong lalabas. So, lalabas na yung parang first three lines. So, kailangan may hook na. No, so, simula pa lang sa first three lines para basahin nila ng buo. So, same din sa'yo. So, yung iba, what they do, they edit yung parang font sa simula. Para kumapal yung font, maging script, maging italic, it's up to you. No, kung ano yung gagawin para mahook sila, para basahin nila hanggang dulo. No, ang tawag doon is yung CTR or click-through rate, yung parang pagpindot nila, bubuksan nila. So, yung goal mo, mabuksan nila yung buo. Okay? You can also share your story. Pero it's up to you. So, you can keep it short and simple. Next natin dito. So, parang sa dyaryo, di ba? Sa dyaryo, para basahin ng tao, kailangan dapat yung headline. Parang mapapaganon ka para bilhin mo yung dyaryo. Sa content din, di ba? Yung parang video text overlay. Yung parang title, 'di ba sa video, bubuksan mo pag interesting yung title din sa'yo. So same din sa FB, before nila buksan yung picture, kailangan yung first three lines, first two lines, kailangan dapat makuha yung attention nila. Next is daily activities, importante na may nangyayari sa buhay mo. Ayan, pag-attend ng training, 'di ba? Ma-curious sila kung ano ginagawa mo, na merong part ka ng something bigger ng community. So, daily activities, Zoom man yan, offline man yan, nagkape man kayo sa labas, or meron kayong offline hataw sa labas, it's up to you. Basta importante, may nangyayari sa buhay mo. Post it. Paano yun, Mentor Team, kung hindi naman ganun ka-aesthetic? Okay lang. Okay lang. It's up to you. How will you position your story sa tao? Okay? Next natin dito is ito, your big time lifestyle. Okay? So, income, travels, results, or goals.
So, some people, for example, hindi pa nila na-reach yung goals nila, they declare. Some people naman, they do before and after. Before and after, ibig sabihin story nila na before, example lang naman before, example kunwari, hindi, before, nakakabili lang ako sa McDo ng Coke float, sa ipon ko, parang gano'n. Pero ngayon, halos everyday nakakapag-fast food na ako, gano'n. Example lang naman because of I Am Worldwide. So, kasi we tend to compare our journey with other people sa I Am. Wala ka pa naman, example, you're starting with I Am, wala ka pa sasakyan, or kung nasa abroad ka, wala ka pa namang millions, you're doing this daily. But always compare your result do sa dating ikaw. So, meron kang makikita diyan na before and after journey, and people love to read stories. People love to be inspired. Meron isang nag-trending ano ba yun ano ba yung merong nag-trend na yung yung bahay niya parang merong isang nag-trend na ano ba yan, limutan ko na yung sorry nawala ko. Ang dami ko kasi nababasang before and after kaya dun ako natutuwa. Tapos yun yung nagbo-boom na content. Yung mga simple hindi siya bongga. Like yung before and after nila, like yun nga sa pagkain, iba naman sa napupuntahan nila, yung sa Lucky Me nila, sa soup nila, yung ganon, or sa bahay nila na napapagawa nila, or yun nga sa sasakyan, yung mga before and after, yun yung nahuhook yung tao. 'Di ba? So, pangit kasi parang magpo-post ka lang tapos parang, ito na yung sasakyan ko, gano'n, ito na yung income ko. I suggest you put stories, okay? You put stories behind every photos, okay? Especially if you want to connect more with your audience, okay? Next natin dito is ito, what you've learned from the training. So, kung wala kang ma-picture na ganyan, pwede mo i-type. Type mo na lang, malaking text. Okay? But if you can edit, much better. Next natin dito is ito, post once a week with owners, top mentors, team, or cross lines. So yun, makikita nila na maganda yung circle mo. Na you're part of circle ng mga tao na intellectual or they dream bigger than you. Kumbaga, may mga friends ka na towards do sa goal, sa success. So, panapakita mo sa kanila na may community dito, na meron kaming tribe dito, sama ka. Alam mo yan, parang low-key, ni-invite mo sila na maging part ng something bigger. Pinapakita mo na mag-grow sila. Ito yung mga taon nakakasama. 'Di ba? So one time I posted about sa leadership seminar na inattenan ko with Meter Carmela. So ano siya, meron nagbigay ng feedback, "Ate ang ganda ng photo na pinost mo yung parang nasa kayo, parang DSLR yung kinukuha niyo ganyan, ganyan. Parang sobrang inspired ako sa ginagawa mo," et cetera. Nagbigay siya ng feedback about doon. So ikaw, hindi mo naman kailangan na makapag-Maxwell agad, pero if you can, 'di ba, they can join. But um, kailangan makita ng tao na naggo-grow ka. Kailangan makita nila na yung circle mo nag-e-expand. Marami kang taong nakikilala. Tapos, sinasama mo yung tao sa journey mo. Okay? Time check tayo, 8:37 na. Are you learning, guys? May natututunan ba? Pwede kayo mag-ipon ng tanong tapos sagutin ko after. So, next natin yung Facebook story. Ito talaga. Big key to. I-maximize ito. So, stories, ito ay parang behind the scenes ng buhay mo. Nakikita ng tao na legit, hindi ka robot, hindi ka troll account, totoong tao ka. May nangyayari sa buhay mo at may ginagawa ka sa negosyo mo or meron kang ginagawa sa part-time, full-time business mo. So, papakita mo dito na totoong tao ka sa story. So, yung story kasi 'di ba nawawala siya, the next day wala na, 'di ba? Pero somehow yung mga nalalagay mo sa stories, ano siya, na-e-enjoy ng tao. Kaya 'di ba yung mga tao mas more on Facebook stories sila compared sa posting sa wall. So, usually ito din yung mga habit ng mga Gen Z ngayon. Okay, so sa stories, pwede mo lagay dyan. Yan, yung pag-inom mo ng barley mula sa, let's say, umaga. 'Di ba? Yan, so pakita mo dyan. Pero pagbigay lang ako ng tips sa story. Sa story, kailangan dapat nag engage ka rin with other people's story. So, ikaw, for example, you create your own story. I mean, hindi ka mag-create ng story. I-document mo yung story mo araw-araw.
Then, kailangan dapat parang ano siya, call to action. Puwede kang maglagay ng call to action going to your page or puwede silang mag-comment. Example, comment health if you want to learn more or if you want to know more about, the product that I'm trying. So, puwede mo silang sabihin na parang, "Uy, bisitahin mo 'tong store ko. Uy, tingnan mo 'tong ano, 'tong barley na ginagamit ko." 'Di ba? "Uy, sama ka sa community namin." 'Yun yung story mo. Pero siyempre yung story mo, make it entertaining. At the same time, you can also invite them. Tapos sa story, bigyan ko din kayo ng tip, engage with your viewers. Tanungin mo sila, magbigay ka ng poll, "Ano kayang magandang damit? Ito bang puti o 'tong black?" So, make it personal, 'di ba? Parang tinatanong mo yung audience mo, "Ano kayang okey dito?" So, somehow 'pag nag-e-engage sila, you are building a relationship with them. Stories. Tapos, puwede ka rin mag-prospect sa stories. Puwede ka mag-heart, mag-comment, makita rin ng FB algorithm 'no, na nakikipag-interact ka rin sa ibang mga stories ng ibang mga tao. Especially with your prospects, 'no, let's say hindi man yan nagpo-post sa wall niyan, pero sa stories nagpo-post yan, puwede kang mag-interact, puwede kang mag-heart, comment, or post. Tawag do'n is pam-pam approach, 'no. In short, yung parang pam-pam approach is more on parang kunwari may prospect ka na for example from ganitong bansa, mag-heart ka, mag-comment ka, "Ay wow ang ganda," 'di ba? So, then build rapport with them, 'di ba? So yun. Tapos makikita rin ng tao for example, let's say, consistent kang uminom ng barley everyday, consistent ka na ginagawa yung negosyo, makikita nila na, "Uy consistent 'tong taong 'to. She's really serious about something na ginagawa niya," 'di ba? So, yung content it's a best way for you to, um build a relationship. Kunyari, 'di ba nakikipag-date ka pakita mo, kunwari, "Ano kaya tingin mo, okey ba 'to or 'to?" Alam mo yun? Ano kayang comment niyo about for example sa itsura ko ngayon, example lang naman. O kaya, ikaw, if ever, free ka ganitong ganyan, ganyan, you can drop by ganito, ganyan, ganyan. So, parang gano'n. So, parang sa story, you can visit my page, you can click the link, you can comment ganito, use call to action sa story. Okay? Are you learning guys? Am I making sense sa mga pinagsasabi ko? Meron ba kayong natututunan? Pa-type naman ako ng I am. Sige, kamusta natin andiyan pa ba yung mga tao dito? O-type ako ng I am. Nakikinig pa ba kayo? Kasi baka naka-loudspeaker lang 'tong Zoom, ta's hindi kayo nakikinig. Joke lang. Ayan, Mentor Naomi, thank you. Mentor Arlene, ayan may mga present pa sa Zoom. Ayan, marami. Okey, oo. Alam mo kailangan natin talaga 'to i-workout. This is the primary, social media platform na kailangan mo i-workout because most of the people or, yung mga, paying customers gumagamit ng Facebook. Okay. So, proven and tested na yan. Okay, thank you. Thank you mga mentor. So, let us proceed, no, sa ating next, slide. Pero syempre before sorry, laway ko. Yan, before we proceed, okay lang ba? Ano muna tayo, stretching muna tayo, no? Inhale po tayo, inhale. And exhale. One more, inhale. And exhale. Yan, thank you for breathing in with me, no? So, continue tayo sa slide natin. Okay? So, pwede ka mag-live. Ayan, ang live is parang pinapaalam mo sa sambayan ng universe, na ikaw ay, buhay. At the same time, ito din yung trajectory din ng social media ngayon. Magiging trend yung live interactive, selling. So, maganda mag-dive in din tayo diyan. You can also study more about it, but you can do the basics which is live. Okay? So, ino-notify ng FB na live ka sa viewers mo. So, if everyday gawin mo siya, then for sure, aside from your audience, yung mga magki-click din ng mga, current audience mo, ma-attract din yung mga ibang audience. Okay? So, next natin dito is eto, kaya 'di ba sa office pa mapapansin niyo sa IR Worldwide parang, "Hi, dito ako ngayon sa IR Worldwide office, ito yung office namin, bigyan namin kayo ng tour." Nung kasagsagan nung ano natin 'di ba, nung Marley. Kasi yung live ino-notify niya lahat dun sa Facebook account na legit 'di ba, legit yung account, buhay, 'di ba? At the same time, may totoong tao behind the camera. So, yun yung purpose ng live, okey? So, if yung account mo is open ka na for network marketing, you are part of IR Worldwide, you can give them a tour's office, parang gano'n.
So, yung iba, yun yung ginagawa nilang practice. They do live. Okay? Aside from the training na sinasama nila sa team. Yan. So, be consistent with time kasi abangan ka nila. Okay? Pa nag-live ka. Okay. So, next is always use hashtags. Ano ba yung hashtags? Para siyang filing cabinet. So, for example, 3 to 5 hashtags kung anong category nung video content mo, let's say about barley, about health, about part-time or income or opportunities, lagyan mo siya ng filing cabinet. Kasi parang sinasabi mo kay Facebook na sa algorithm niya na hanapin yung similar audience din ito. Okay? Next is ito. Yan, ito yung mga official hashtags ng I Am Mobile. You can use that. Diba? Pwede mo yan i-screenshot. Next natin dito, yan, maximum of at least 3 hashtags only. Okay, sa FB, pwedeng 3 to 5, brother. 3 to 5. Clarify ko lang yan. Next natin dito is, never post anything negative. Alam ko lahat tayo dito mayroong opinion about the politics, about gender, about society. Diba? Since ikaw ay isang negosyante, if you have any opinions, and you love your business, as much as possible, protect it, no? Kasi ayaw natin na mag-divide. Magkaroon ng ano, 'di ba? A and B. A versus B, ayaw natin ng gano'n. Keep it to yourself. If, lalo na pag politics, doon talaga merong division yung mga tao. Lahat tayo may kanya-kanyang dogma na pinaniniwalaan. As much as possible, yun, sa business account mo, don't post anything negative. Bakit gano'n? Lagi 'to sinasabi sa training kung sino yung sinasama mo naging gano'n ka. So, kung yung pino-post mo, example is more on negative, reklamo, yung mga ma-attract mo ding mga tao is gano'n din, negative, nagrereklamo din. If nagpo-post ka naman about, ano naman, broken-hearted ka sa buhay mo, 'di ba? Ma-a-attract mo din puro broken-hearted. If nagpo-post ka about comedy, there's nothing wrong about that. Ako mismo nagla-like ako ng mga comedy videos. Pero too much of that, people may not take seriously what you post. So, tamang timpla lang. Okay? Pero yung sa negativity, I really don't recommend it to your business account. Negosyante ka na. So, as much as possible, you have to maintain a branding. Ang I Am Worldwide nga may branding eh. 'Di ba? Binabantayan natin from paper bag, sa pagka-post, ano yung mga dapat nating as much as possible yung suot. 'Di ba? Imagine from the paper bag, meron tayong iniingatan, no? Paano natin gamitin yung brand natin. So, what more sa account mo, 'di ba? Kasi, what you talk about, it represents you and also the people na ma-attract din dun sa branding mo. Ayan, so feeling heartbroken. Ayan, 'di ba? So, siguro ito ibang account mo na lang, yung personal account mo, pero yung business account mo wag. Okay, next natin dito, clean friends list. So, ngayon kung hindi ka pa nakakapaglinas ng FB account mo, baby, it's time. Kuha mo ng isang araw, 'di ba? Ako ginagawa ko 'yun 'pag naggi-greet ako ng happy birthday. Nire-remove ko na yung mga ano na, iba patay na. Yung iba naman hindi na active 5 years ago pa. So, nire-remove ko na sila. So, doon ka nakikita sa mga paggi-greet ko ng happy birthday sa mga tao. Okay, so clean friends list. So, no need na 13 kailangan ka ba upuan 1,000 agad isang araw, 'di ba? Hindi naman, 'di ba? At least 5 to 10 friends na i-remove mo much better para at least nababawasan 'no, yung mga hindi mo quality friends. So si Mentor TJ Villanueva nakausap ko siya, ginawa niya tinupuan niya 'to, naglinis siya ng FB from 5,000 naging 3,000 na lang and ang next na ginawa niya is, aside from adding our owners, top mentors, ayan, you can also add your team and cross lines 'no. So dito puwede niyo po silang i-follow. So most of these people hindi na sila ma-add kasi full na yung account nila, you can follow them on social media 'no, may mga pages yan sila or yung personal profile nila na-convert na into a public profile. So you can follow them. Okay? And also you can add your team and cross lines. Okay? So yan, click nyo yung follow. Yan yung tatlong button. Yan, favorites and follow. Para at least, yung lalo na din kung may prospect ka din or kung meron kang bagong downline nakaka-join lang,
Upuan niyo 'to, follow, tapos favorites para makita nila, 'no? Everyday sa wall nila may reminder sila na, "Ay, reminder na 'to na gawin ko na yung I am." Kasi nakikita nila yung post ni Press AM, post ni VP, 'di ba? So, nare-remind sila everyday na, alam mo yun, kailangan nilang panoorin, 'no, yung, I mean kailangan nilang gawin yung I am. So, ang tawag po dun, eh, multo. Ikaw, sinong multo mo? Okey? Type mo nga sa comment section, ikaw, sinong multo mo? Sige nga, kung nakikinig kayo, sino yung mga multo niyo? Yung parang ano, wow, hello mentor mentor Jose, nag-drink muna daw siya ng macchiato. Sino yung mentor pa nag-post siya, reminder sa'yo na gawin yung I am? Time check tayo 'no, it's already 8:49, so matatapos na tayo in 11 minutes. So, onting-onti na lang, okey? So, sino yung multo mo sa I am? 'Pag nakikita mo example ako, ang motto ko sa I am is si Press AM. 'Pag nakikita ko yung post niya, parang okey, parang ano, parang, gusto ko magbawas ng kasalanan, char! 'Di, joke lang, 'no? Kumbaga kailangan gawin yung business or si Mentor Peach, 'di ba? Na, si Mentor Peach, 'di ba 'pag nag-post siya parang ano, eh, parang, okey, yes, immense, opo. Hindi na po matigas ang ulo, parang gano'n. 'Di ba? 'Yan. So, marami ditong Mentor Peach. Ayun, Mens Carmela and Optin, thank you Mens, thank you Mentor Ryan, Mentor Team, thank you Mens, 'no. So, 'yan 'no, majority dito nag-type, Mentor Peachy Kapili. Ayan, eto naman si, ayan, si Mentor Candy and Mentor, um, ah, nawala. Si Teacher Candy daw, hindi ako nabasa kanina, eh. Oo, but sige, nawala. So, yung Mentor Ikay, ayan. So, yun, 'di ba? Mentor JC, Mentor Ikay, Mentor Patsy, Mentor Peach, 'di ba? Press A, MBPI ka, 'di ba? So, yun. Thank you, Mentor Adeline, 'no? Ayan. So, may mga yun, sila yung mga multo natin. So, kung ikaw mismo minumulto ng mga mentors natin, ng mga BODs natin, yan, thank you Mens, 'no? Mentor Lee, Mentor Mike. So, puwede kang um, mag-recommend dun sa mga under mo na 'pag may bago ka, kunyari may bagong DR ka, follow mo 'tong account na 'to, i-add mo sa favorites. Para reminder sa kanila na, "Uy, gawin mo yung I am Worldwide. Uy, di ka puwedeng malungkot, kailangan dapat laban lang," 'di ba? So, motivation kasi yun. Gamitin mong leverage yung mga account ng mga mentors natin. Kasi sa Mentor Pitch, leverage siya sa mga trainings niya, leverage siya sa mga mentorings niya. So kahit hindi ka marunong mag-mentor, may taga-mentor ng mga downlines mo. Kay Press AM, kung wala kayong parang spiritual concept or culture sa team mo, balik mo kay Press AM, 'di ba? Pag gusto mo ng discipline, systems, management, kay VPI ka, 'di ba? So yun, so pwede mong like sa kanila or follow. You can also do this sa mga talks din, okay? Is daily goal, add 10, remove 10. So, 'pag nag-add 10, hindi basta add ka lang, ha? Mag-add ka ng quality. Nung nag-usap kami ni Mentor TJ, ang goal niya is add 10 daily na mga top sellers, top real estate, top networkers, and sabi niya sa akin, lakasan lang talaga ng loob. And si Mentor TJ, he really walks the talk kasi he did it for the past 5 years. Nakakuha lang siya ng isa sa left, isa sa right niya. Talagang buong sabog talaga yung organization niya. So, lakasan lang talaga ng loob. And everyday he's posting about Iron Worldwide, about the company. And he's open about it kasi networker din siya. So, ikaw naman, it's up to you ano yung target mo? Top na mga OFWs, example sa real estate, top na mga OFWs sa sales, or top students, top achievers, anyone na top pa. So, kung mag-a-add ka na lang din ng tao, syempre yung quality na. Yung, kung magiging part ng circle mo, mumultuhin mo sila araw-araw, syempre yung ano na, 'di ba, yung capable, and also they have the authority, and they also, kasi 'pag dumating yung point na in crisis sila, example financially, nakita nila, na-remind sila about IR Worldwide, that is a point na mag-inquire sila sa'yo, 'di ba? Or nagkaroon sila ng health scare, maalala nila yung barley na pinost mo, 'di ba? So, add quality people. Okay. So, yun lang, we need to be cautious about this. Consistency, beats intensity. Next,
Remove friends, negative, unhelpful, and inactive. Baka patay na yung kaibigan mo, remove mo sa FB. Baka nung pandemic pa siya huling nag-post, unfriend mo na, 'di ba? Or negative masyado, unfriend mo na, 'di ba? So, of course, we want quality people. We want to attract people who's like us. No, next natin dito, follow pages. So, yan. Follow nyo po ang Aya Worldwide, BPI ka, Press AM, and your Aya Mentors team pages. You can follow them, no? Especially sa MVP. Of course, syempre, our mother mentor, Mentor PG Kapili. And of course, Mentor JC, Mentor Sol, Mentor Ikay, Mentor Patsy, um, and Mentor Jerby, Mentor Shane, and other MVP, superstar mentors natin. Okay? Hindi ko sila ma-recall lahat. Okay lang ba? No, hindi ko sila ma-recall lahat. But you can ask your mentors. Sino yung recommended nila? Okay? Ask them for more, and also Ate Ikay. Ayan. So, you can ask them for suggestions. Okay? So, yun. Follow motivation and inspirational pages. So, sorry sa mga hindi ko nabanggit ha. Sorry, limited lang yung memory ko. Ayan. Baka magalit kayo sa akin. Okay. So, next natin dito is, eto. Ayan. So, follow. Gawin mong favorites. Ayan. Tapos, ayan. So, yan. Ngayon, hindi mo na magagawa ang 30 friends. Hindi, magagawa mo pala to. 30 friends and pages to favorites. Pero sa ad, 10 lang, maximum. Huwag ka nang mag-go more than 10 kasi mabablock yung account mo. So, yun. So, choose wisely. Kailangan yung top 30 pages. It's something that influences you a lot to go to a higher level sa buhay mo. Okay? So, ito. Be active. Ito, importante to ha. Kailangan nyo maintindihan. So, before we end, and always be consistent with your, ayan. So, kailangan consistent ka. Hindi lang siya offline. We're doing on offline, by the way. We have Antipolo, we have Fairview. We're doing our offline presence. We dress properly. We market on FB. We meet them personally, 'di ba? But aside from the offline building, which is we are setting culture sa IR Worldwide. So, palakpakan yung team MVP kasi we have consistent, no, Wednesday and also Friday, no, ng mga training schedules. Aside from that, meron din tayong trainings ng ganito sa Zoom. So, we're very consistent. We're professional about this, diba? So, aside from this, kailangan consistent ka rin sa account mo. You need to show up with your profile. It doesn't mean, for example, for the next 6 months, 1 year, walang, example lang naman worst case scenario talaga to. Walang nag-join. Walang bumili ng barley. Ang tanong is, magiging consistent ka pa rin ba? 'Di ba? Pero syempre, you have to assess every week ano bang nangyari. Assess mo every week ano ba nangyari doon sa account mo. Bakit wala kang pain, wala kang ano. Pero bottom line, ang social media is game of consistency. And sa FB, ayan, so yan. So you can share, like, follow, and comment, no? Yung kay VPI, can follow her page. 'Di ba? Pati nga to may CTA din. Call to action, no? So, siguro before we end, last 3 billion lang sa lahat, no? Top 3 tips. Okay. Number 1, kailangan dapat, relationship first, content second. Relationship ang FB. So, pansin nyo, sa TikTok, more on interest siya eh. Kung ano hilig mo, kung ano yung current trends, yun yung pinag-uusapan doon. But Facebook is more on relationship-based yung algorithm niya. So, the more you engage, you comment, nag-heart ka, nagla-like, nagre-react ka, mas fini-favor ni FB yun. Okay? So, yun yung una. Number 2, so friends, list matter, comments matter, DMs matter, story interactions matter. Okay? So, yun. So, pag, alam mo sa story, nag-ano ka na story ng ibang tao, 'di ba? Nag-reach out ka sa tao, cold reach out, or warm reach out, nagko-comment ka, nag-heart ka, nagla-like ka. So, that's relationship building. Ang tawag doon is relationship. So, for example, let's say parang sa offline yan. You approach people, hindi mo inaantay na yung tao unang mag-approach sa'yo. Kumbaga, pag nakikipag-date ka, ikaw yung unang mag-hunt kaysa ikaw yung, alam mo yun, parang mag-aantay ka na, uy, may magkakagusto din sa akin. Example lang naman to. Pero dapat ikaw yung unang nag-i-invite, ikaw yung nakikipag-interact, ikaw yung unang nag-approach, ikaw yung unang mag-hi. Huwag kang mag-aantay na yung tao mag-hi sa'yo. Ikaw muna talaga. Okay? So, relationship first ang
FB. Okay? So, gumagawa tayo ng mga content, gumagawa tayo ng mga story post, 'di ba, ng mga content for us to get attention. Pero relationship gets the sale. So, yung mga mentors natin na, for example, yung mga kwento nila Mentor Jobert na they build a relationship with other team or their downlines. 'Di ba? Aside from the sale, they build a relationship, they build a connection. So, yung sale after, ano na lang yan eh, kumbaga bonus part na lang yan eh. Pero at the end of the day, kumbaga pamilya. 'Di ba? So, how do you build relationship online? Okay? So, parang sa network marketing, this is a relationship business. So kahit magaling ka mag-DR, pero kung hindi nagfo-flow din yung team mo, baka kasi yung influence and leadership mo kailangan improve. How you interact with your team, with your downlines. Okay? Then visibility creates authority. Pwede kang mag-comment din dito, no? Visibility creates authority. So, kailangan dapat consistent, visible ka, and yun, recognizable ka, which is yun nga, 'di ba? Kailangan dapat may totoong mukha ka sa FB. Okay? So, pwede mong pagpapalit-palitin, let's say, lifestyle, proof mo ng income or result mo, and invitations, no? So, kaya importante yung stories natin, comments, and appearing in feeds. Okay? So, kung nakikita ka ng tao, minumulto mo sila 7 to 10 times a day, sorry for the word multo, pero that's how I describe when I see people online. Parang nire-remind ako ng tao na to na gawin to. Nire-remind ako ng tao na to mag-I am. Nire-remind ako ng tao na to na mag-barley. Nire-remind ako about my health, my business, or kailangan ko na mag-business. And then, people respond to stories, not offers. So, pag puro, parang naging bentahan na yung account mo, maniwala ka sa akin, walang bibili ng barley sa'yo. Maniwala ka sa akin na. Pag parang ano, parang naging palengke, no? Parang bili ka dito, kunin mo 'to, buy this, ganyan, copy-paste ka na lang. Lahat tayong pare-parehas ang binebenta, pero what separates you from the rest? Ano yung difference mo compared sa iba? And your difference is you have your own personality and show it to your Facebook, 'di ba? So, hindi yung parang join my business o kaya buy this, buy that, no? Pero kung may story ka na yung journey mo before and after. Actually, that's enough from your health, from your business. So, may reflection ka, 'di ba? You document your process. They see the authenticity and also genuine tong tao na to, totoo to, 'di ba? So, yun. So, connect, value, and also invite. Okay? Connect, engagement, story, and kailangan relatable ka. 'Di ba? Relatable ka sa tao na dati ka rin ganito, kagaya nila. 'Di ba? Pero ngayon, ito na yung nangyayari sa'yo. Value, ano yung character mo bilang tao? Sino ka ba talaga? May substance ka ba? Or physical lang? And then number 3, invite. Click the link, watch the video, you can message me for ganito, ganyan, 'di ba? Learn more, ganyan, ganyan. So, yun na yung CTA, 'di ba? So, yun. So, basically, ang bottom line natin dito, ang tao, they can smell if you're genuine or not, if you're authentic or not. And ang tao, they love real stories and real people. So, that's it, guys. Thank you so much for your time. 9:02 na. Magpasa ko ng 2 minuto. But, ayun, everyone, thank you for your time. Do you have any